Okay, June 1st, 2024, Saturday. Yan. Sa gustong magpa-reading, message lang po kayo. Sa gustong magpa-cleansing, magpa-ritual. At kung gusto niyo malaman kung anong mangyayari sa buwan ng Hunyo, message or comment lang po kayo dito sa episode. This is our daily episode 3445, 3446, and 3447. Kuha tayo dito. Unang message. Wow, there's an infinite possibilities. Second, protection. Hi! And third, assertive. Oh, di ba? Ang ganda ng sinabi ng baraha sa umpisa. There is an infinite possibilities. Di ba? Oh, infinite possibilities daw. Pero, yung pangalawa kasi is protection. So, kapag sinabi kasing infinite possibilities, ito na yung sovereign's beauty that transforms, no? Kailangan mo lang makinig sa mga spirito, kailangan mo lang makinig sa mga extraordinary na mga signs sa buhay natin. So, ngayon, kung ang yung issue mo is all about love, di ba? You just have to be transparent enough at maging totoo ka lang sa sarili mo. Aminin mo kung ano yung problema mo. Huwag mo nang gawa ng kwento or gawa ng kung ano-ano pa dyan. Kasi yan lang yung nagbibigay ng madilim na kinabukasan sa pagmamahalan ninyong dalawa. And it shows right here sa second card, protection. Ibig sabihin, kung meron kang mahal na tao ngayon, tapos sa tingin mo, meron ding nagmamahal sa kanyang iba o meron din siyang minamahal na iba. Dalawa lang pagpipilian mo. It's either you protect yourself or you protect this person na mahal mo. Kasi kapag natural yung pagmamahalan, hindi agad mawawala yan, hindi agad makakapag-desisyon yan. Kasi magkakaroon pa siya ng yung parabang pag-iisipan niya, no? Meron siyang, parang kapag sa baraha, babalasahin niya muna yung sitwasyon. Pero kapag ito naman ay isang palatandaan na posible, kailangan mong proteksyonan via ritual ang mahal mo kasi baka nakatadhana na agawin siya ng iba sa iyo. And the last card is to be assertive. You have to claim whatever the warnings that was given to you. Kasi halimbawa, ganito na sinasabi, marami kang pag-asa, marami kang blessing sa buhay na darating. Pero paano kapag yung pagtanggap mo pa lang sa blessings na nakawin ng iba, 'di ba? Hindi ka magiging masaya doon. So, the last card is to be an assertive is you have to have courage and confidence on how to succeed in life. So, kapag usaping pag-ibig, no? Ilang beses ka mang nadapa, kailangan mong matuto. Sa bawat natututo ka, kailangan mong tandaan yan para sa susunod ng mga panahon. Hindi na mauulit, di ba? And then aside from that, kung ito naman ay tungkol sa isang pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagkakaibigan, ganun pa din. Kailangan mong proteksyonan di lang ang kaibigan mo o ang mga taong malapit sa iyo, kundi proteksyonan mo din ang sarili mo na hindi ka nila nanakawan ng pagkakataon. Dahil lahat naman ng tao may blessings, lahat ng tao may ups and downs sa buhay nila. But you have to have that confidence and courage to fight for your own success in life. Well, hindi lahat kaya ipaglaban, 'di ba? Hindi na kasi yung iba sasabihin talaga wala kang ilalaban kasi mas angat yung kakompetensya mo. Pero sa usaping espiritual or sa usapin naman ng ganito, kailangan mong pahulaan ang sarili mo, itanong mo kung anong mangyayari sa June, titignan kung anong mangyayari sa business mo, no? Lalong-lalo na kasi doon sa nangangarap na maging June bride, 'di ba? Kalimitan ngayon, lahat ng June bride nagkakaroon ng Chucky effect, which is parang si Chucky, no? Pinapatay ang lahat ng June bride ngayon. So, kahit nga sa pakikipagrelasyon, mas maganda siguro pahulaan mo kung ilang buwan, ilang taon kapag yan sinagot mo, 'di ba? Or kapag yan niligawan mo, bago mo ligawan para hindi ka na magsayang ng pera, panahon, oras at kung ano-ano pa.
Pahulaan mo kung mabuti ba siyang tao para ligawan mo or sagutin mo, or mabuti ba siyang tao para pakasalan mo at maging kasama mo habang buhay. Kasi ang pinakamahirap ngayon, pwede kang ikasal ng libre, pero yung divorce, kalahating milyon. O, ngayon, kapag nag-annulment na naman, milyon. So, mag-isip ka. Walang libre sa hiwalayan. Kaya habang maaga pa, iparitual mo, ipa-cleansing mo, ipahulaan mo, nang hindi ka rin masaktan at least, di ba, magkakaroon ka ng setting sa buhay mo or mindset mo na huwag mong hayaan ang ibang taong nakawin yung infinite possibilities na nakalaan sa'yo. Everybody is unique, pero yun nga lang, you have to master your own life. Huwag mong i-master ang buhay ng ibang tao. Kasi babalikan ka ni karma. Paano mo babantayan ang buhay ng ibang tao? Sarili mong buhay, di mo kayang ayusin. Di mo kayang i-master. At kapag paulit-ulit ang problema mo, ito ibig sabihin dito, wala kang natututunan sa binibigay na pagsubok sa'yo ng Diyos. So how can you say that you are assertive enough and you do have the enough courage and confidence to reach your goals, to be successful in life? Kapag hindi ka naging successful sa decision making mo, hindi ka naging successful sa pag-protect ng mga blessings or tao na nandyan sa paligid mo, baka paglingat mo, wala na silang lahat, wala nang tao mag-aalaga sa'yo, magmamahal sa'yo, wala ka na rin pera, wala kang trabaho, lahat wala. So, papaano kapag dumating ka sa panahon na matanda ka na? 'Di ba? So, ngayon, this is the message of June 1st, 2024 sa daily episode po natin. At kung mapapansin ninyo, andyan yung aqua flask, no? So, ilalagay ko yung link dyan. Sa gustong mag-purchase ng aqua flask, yun, bumili na rin kayo. I just have to choose the purple one kasi yan yung favorite ko. And then, sa gusto naman magregalo sa akin ng aqua flask, welcome din. Okay? So, if you want to book your full private reading, leave a message or drop a comment. And please do support my YouTube channel as well as my Facebook account. And dagdag ko lang nga po pala, doon sa mga babae, no? Kapag yung boyfriend mo, ka-live-in mo, asawa mo, ay nahuli mo na may ka-chat, may ka-flirt sa ibang phone or sa phone, bago mo siya sumbatan, lingunin mo muna sarili mong buntot. Baka naman kasi ikaw ang dahilan at ikaw din ang nagtulak sa kanya at nag-udyok sa kanya na maghanap ng iba. Maliban na lang kung dinaan sa gayuma at love potion, yun, dapat mong tanggalin para bumalik siya sa'yo. Pero if everything happens naturally, huwag mo sisihin yung ibang babae. Sisihin mo sarili mo. Kung ito na may napapatutuhanan doon sa side naman ng lalaki, huwag mo naman sisihin si babae na maghanap siya ng iba kapag nahuli ka din nauna. Diba ganun din si karma kasi first come, first serve. So, never forget, kahit tanggalin mo, i-block mo, si karma alam lahat ng address mo. So, again, good luck. Sa gusto magpa-reading, message na po kayo. Let's proceed with the special episode. Again, gagamitin ko yung tarot kasi wala dito yung card ko for special edition. Thank you!